Parang may iiyak na naman na makakasuhan sa paglabag ng confidentiality o kaya ng Privacy Act dito. Patungkol ito sa ibinulatlat ng NBI na investigation affidavit nila. Tandaan, yung kaso ay nasa preliminary investigation na ang basehan ay ang complaint ng NBI na ngayon ay ibinulatlat nila. Meron ba silang nilabag na batas dito? Pag-usapan natin yan. May mga iiyak na naman. Okay, play natin ha. Questions of Honorable Zamora is with respect likewise to the identification of the document. So is it okay? Yes, Madam Chair, I will yield the time to Representative And then Zamora. we will be calling you again. Si Zamora gustong ipakita. Thank you very much. The Honorable Bel Zamora is recognized. May I ask the committee secretary to flash the affidavit? Naku, pina-flash. So, makikita ng publiko. Signed by the NBI officials. Huy, bilis. Bagal ng sekretary, oh. Titingin-tingin na si Kulot, oh. Oh, eto na. Oh, ipinapakita na, ha? Ipinapakita. Isinasa publiko na. Pwede na nating mabasa yan. Ano to? Wait. But ano yan? Kay Madriaga yan, eh. From the time PRRD would talk to... Kay Madriaga, mali. Ibahin ninyo. Eto na. Ano na napapansin ninyo? NPS docket number. Ano ba ang NPS? National Prosecution Service. Department ito of Justice ng NBI. Bakit walang docket number? Kung ipinasa na ninyo ito sa DOJ, na naging basehan ninyo ng complaint ninyo, at ngayon ay nagsasagawa ang DOJ ng preliminary investigation, bakit walang docket number? Official to, di ba? Official. Mamaya makikita natin na merong tatak na certified true copy. Hindi ko alam kung regular ito o hindi. Pero bakit walang docket number? Para ano? Para mapalit-palitan ninyo. Pero may may gossip May yung puncher. May punch hole Ano yan? Authentic yan. May butas eh. Tuloy natin. O tignan nyo to National Investigation, blah blah blah, complainants versus Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ito daw ay 1 count ng inciting to sedition at 3 counts ng grave threat. Tama bang pag-usapan ito sa publiko? Malalaman natin yan mamaya. Walang iiyak. Okay, we Bilis. have on the screen an affidavit of investigation consisting of, if I'm not mistaken, 29 pages. Agent John Mark Calilong, ito ba po yung affidavit na in-issue po ninyo at ng mga kasama po ninyo para po sa kalinawan ng lahat? Yes, Your Honor. Okay. Okay. Ito po ay isang affidavit of investigation. Correct. Comsec, can we go to the last page? Page 20. Oops. So, inaano yan, pinapakita na Nasa publiko na yan Tandaan ninyo May tatak na certified true copy. Yan makikita nyo. Di ba? Ang pumirma is a certain Sapara T daw. Noong April 10, 2026. So, nabigay ito ahead, obviously. Ngayon, meron akong napansin. Asan na yun? Ilalagay ko na lang sa screen. Meron diyang nakalagay, para makita ninyo, i-enlarge, ilalagay ko sa screen. I-screenshot ko na yun sa telepono ko Sandali ha. Ilalagay ko na lang dyan sa screen at yan ay ngayon na. Ibang page yung na-screenshot ko pero the same na pinapakita. So ilalagay ko na lang. Merong makikita
na GR number 248317 dated March 16, 2022. Tuloy nga natin to, baka makita para hindi ko na ipopost. And 29. Bilis. I would just Parang- like the Yan. Yan oh. Makikita certified true copy may tatak. Tapos may nakalagay GR number 248317 March 16, 2022. 2022? Ngayon tinignan ko ano ba yung GR 248317 na nilagay nila dyan. Ito yon. Parang basehan nila na jurisprudence sa complaint na ibinigay nila sa DOJ for preliminary investigation. Ano ba itong kaso na to? Pedrito Garma Miguel alias Willie, petitioner versus People of the Philippines, respondent. Ngayon, the petition for review for certiorari 6 set aside to court appeals amended decision blah 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 blah. People of the Philippines affirming the conviction of petitioner Pedrito Garma for grave threats. Para si Pedrito Garma, na-convict siya. Ngayon, pumunta siya sa Court of Appeals. Tapos sa Court of Appeals, guilty na naman siya ng grave threat. Tapos pumunta siya ngayon sa Supreme Court. Okay. This is in regards with grave threats. Kaya siguro ginamit nila. Pero kung ibababa natin, basahin natin to. Accordingly, the petition is granted. The amended decision dated June 18, 2019 of the Court of Appeals in CAGR number 39 is reversed and set aside. Petitioner Pedrito Garma y Miguel alias Willie is acquitted for grave threats in the present case. Ginamit ninyo ito na parang jurisprudence pero na basis, sabihin na lang natin na basis, pero acquitted eh. Ano bang gusto niyo sabihin dito? Na si Bibi Sara ma-acquit din? Ano ba yan? Naguguluhan ako. Hindi ako abogado pero naguguluhan ako. So dito, sinasabi natin na at nakikita natin na isinapubliko nila itong affidavit affidavit of investigation ng NBI patungkol sa sa grave threat daw na binigay ni Bibi Sara at saka inciting to sedition. Okay. Tandaan na, ito yung basis na binigay nila sa DOJ. Ito yung complaint nila. Ito yung resulta ng investigasyon daw nila. Okay. Ngayon, tanong natin, pwede bang isa publiko itong ganito? Kasi under investigation pa lang to. Magiging parte ito ng kaso. Kasi wala pa namang kaso eh. Complaint pa lang naman. Basahin natin. Tinanong ko si ChatGPT, ang pagsasapubliko ba ng investigation affidavit ay labag sa batas? Depende sa sitwasyon. Depende daw. Ano ba yan? Hindi automatic na labag sa batas ang pagsasapubliko ng investigation affidavit. Pero, may mga limitasyon. Ano yung limitasyon? Tingnan nga natin kung lumabag sila sa batas. Kung bahagi ng opisyal na investigasyon, halimbawa, ang NBI o piskalya, ang affidavit na hawak ng National Bureau of Investigation o ng piskal ay karaniwang confidential habang iniimbestigahan pa ang kaso. Confidential daw habang iniimbestigahan Nung pinasa ninyo yung complaint sa DOJ, ano ang next step ng DOJ? Ibig sabihin nun, initiation na yon ng criminal process. Ibig sabihin, magkakandak sila ng preliminary investigation. Tanong, confidential ba? Dapat? Yung ipinakita ng Committee on Justice na affidavit, investigation affidavit or affidavit of investigation ng NBI, parang merong mali Kasi confidential daw habang iniimbestigahan pa ang kaso.
Ang hindi otorisadong paglabas ay maaaring magdulot ng pananagutan o administrative o criminal case pa. Lalo na kung may nilabag na tungkulin o confidentiality rules. Patay. Confidentiality na naman. Kung naihain na sa korte, which is hindi pa naman, complaint pa naman, gossip eh. Ba't mo pa binabasa yan? Mamaya, kung ang affidavit ay naging bahagi ng judicial record, courts, mas nagiging accessible sa publiko. Pero, hindi pa rin ibig sabihin na pwede itong ikalat ng walang limitasyon. Meron pa ring limitasyon. Ano yun? Confidential pa rin habang iniimbestigahan. Nga. Maaring, uy, asa na? Ay, naklik ko yung ano. Wait lang. Naklik ko yung ano eh. Maaaring pumasok ang mga batas tulad ng Data Privacy Act ng 2012 kung may personal, sensitibong impormasyon na ibinunyag ng walang pahintulot. Patay, umuulan ng kaso. Posibleng ibang pananagutan. Kahit hindi direktang bawal ang publication, pwedeng magkaroon ng kaso kung may libel. Kung may maling paratang na inilathala. Wala. Ano to eh. Under investigation pa lang eh. Paano kung doon sa investigation ninyo, may mga mapanirang puri pala doon? Ay, pwede palang kayong kasuhan. May paglabag sa privacy o rights ng mga taong sangkot. Patay tayo dyan. Nakakaapekto sa due process o sa patas na paglilitis. Dahil isinapubliko ninyo na nakakaroon pa ng primary investigation, maaaring makaapekto sa due process. Yung due process na yan, dyan kayo nalintikan sa unang impeachment. Maaaring lumabag na naman daw kayo sa due process. At tanong, meron bang kopya yung kampo ni BP Sara sa affidavit na to? Kung wala, patay na naman kayo. Bakit daw? Hindi na magiging patas yung paglilitis. Kasi, bakit nyo dinidiscuss yung laman ng complaint ninyo na ginagawang preliminary investigation na kung ang DOJ ay sasabihin niya, oo, merong batayan para isampa na bilang kaso. Paano yan? Diniscuss na ninyo dyan. Isiniwalat na ninyo dyan. Paano yan kung sakasakali? Mapawalang sala pala si BP Sara sa mga complaint ninyo o sa mga future na pwedeng ikaso ninyo dito. O edi sinira nyo yung kredibilidad ni BP Sara. Sabagay yun naman yung gusto ninyo. Masira talaga yung pangalan ni BP Sara para hindi siya manalo sa 2028 o kaya hindi na siya makatakbo sa 2028. Patay. Ngayon, gossip, complain lang naman yan eh. Wala pa namang kaso. So, tanungin ulit natin itong kaibigan natin. Paano kung meron ng complaint sa DOJ? Pwede bang ilabas ito sa publiko o allowed ba na i-discuss nito sa isang impeachment hearing sa House of Representatives? Magandang tanong. Magkaiba daw ang usapin sa pagso sa publiko at paggamit sa loob ng impeachment proceeding. Ano ba daw? Kapag may complaint na sa DOJ, pwede pa bang ilabas sa publiko? Di ba sabi natin wala pa namang kaso complaint pa lang naman eh. So, kapag ang reklamo ay na-file na sa Department of Justice, ito ay karaniwang dumadaan pa lang sa preliminary investigation. Dumadaan pala sa preliminary investigation. Ang sabi kanina sa umpisa, ang sabi kanina, confidential pa habang iniimbestigahan pa. Di ba? Kung matatandaan ninyo. So, ibig sabihin, under investigation. Ibig sabihin, confidential pa dapat yan. Pero nilabas na nila. Patay. Hindi ba ito final o napapatunayang totoo? Alegasyon pa lang. Di ba? Sabi ko kanina, paano kung ma-acquit si BP Sara dito? Di sinira yung buhay niya. Sinira yung pangalan niya. Katulad na lamang ni CJ Corona. Convicted, guilty sa Senado sa impeachment. Na-impeach siya, guilty. After 10 years, naglabas
ng desisyon ang Korte Suprema na yung mga yaman pala, mga properties pala na ginamit sa impeachment ni CJ Corona, illegitimate pala yung mga yun. Legit pala. So, 10 years na nasira ang pangalan ni CJ Corona at ng kanyang pamilya, tapos napawalang sala after 10 years. Yun nga ang sinasabi dito, huwag kayong maglalabas muna ng ganito. Kasi maaaring sirain nyo na yung kredibilidad ng isang tao. Pero nilabas nyo pa rin. May kaso na naman. Kadalasan ang records ay hindi basta-basta inilalabas habang ang ongoing ang investigasyon. Ang paglabas sa publiko, lalo na kung may sensitive details, ay pwedeng magdulot ng issue sa data privacy, bla bla bla. Nano natin yan. Pero paano naman sa hearing gossip sa impeachment? Iba ang sitwasyon sa impeachment sa House of Representatives. Ang impeachment ay political process, hindi purely criminal. Okay, tama naman. May kapangyarihan ang Kongreso na mag-hearing at magtalakay ng ebidensya na may kaugnayan sa reklamo laban sa opisyal. Correct naman sila dyan. Sa ganitong proceeding, maaaring banggitin o gamitin ng isang DOJ complaint. DOJ complaint daw bilang bahagi ng ebidensya o impormasyon. DOJ complaint daw. Talakayin ito sa hearing kung relevant ang grounds ng impeachment. Pero, eto na, may mga limitasyon pa rin. Hindi pa rin absolute. Sinasabi ninyo na tinatanggal na yung kapangyarihan namin para mag-initiate ng impeachment, wala nang may impeach. Hindi absolute ang karapatan. May limitasyon. Kagaya nito. Ano daw? Dapat may relevant sa impeachment case. Meron ba? Sige, meron, sabihin na natin. Maaring mag-set ng rules ng committee. Halimbawa, executive session kung sensitibo. Bakit hindi nyo nalang in-executive session? Bakit kailangan nyo ba kasing ibulat-lat sa publiko? May choice naman kayo na pwede namang gamitin ang executive session. Gusto nyo lang magpabida sa taong bayan. Ito pa, dapat igalang pa rin ang due process at karapatan ng mga sangkot. Bakit? Innocent until proven guilty. Maliwanag ha? Patay tayo dito. Isinapubliko nyo na naman to. Sa pinag-aralan namin, pwede na namang i-argue ito na lumabag na naman kayo sa batas. Lumabag na naman kayo sa due process, sa confidentiality o sa privacy. May mga pwede pang libel dito. Hindi naman sila pwedeng ma-libel daw doon kasi meron naman silang ng immunity. Pero, yung mga nasa NBI, may immunity ba? Patay tayo dyan. Walang iiyak ha? Walang iiyak.